Kayo ba ay nag-apply para maging fully verified ang inyong GCash account? Ngunit lumagpas na ang 7 days pero hindi pa rin kayo na fully verify? Mayroon na tayong solusyon dyan. Yan ang ituturo ko sa inyo. But first, kailangan muna nating i-screenshot yung error message na ating nakikita dahil yan yung gagamitin natin na proof o katunayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin na fully verify ang ating GCash account. At pagkatapos nga natin ma-screenshot yung error message kanina, punta na tayo dito sa profile ng ating GCash account. Pagka-click natin ng profile, hanapin natin yung help. I-scroll lamang natin ito pataas. Click natin yung help. Click lamang natin yung view all articles. At ayan, tayo nga ay na-redirect na dito sa iba't ibang mga articles. I-select natin yung your account under sa products and services. I-scroll lamang natin ito pataas. I-click natin yung verify your account. I-click natin yung plus sign. At under nga ng verify your account, mayroon pang iba't ibang articles na pagpipilian. I-scroll natin pataas. I-click natin yung select all articles. Hanapin natin yung GCash account verification pending. Since yung nakikita natin kanina na error message ay pinaprocess pa raw yung ating GCash account, ito yung pipiliin natin. At pagka-click natin ng GCash account verification pending, meron tayong makikitang article. I-scroll ulit natin at makikita na natin dito yung link. If your verification goes beyond 7 working days, click here to ask for help. At ito na nga, ito na yung magiging daan para mapabilis yung proseso para tayo ay i-approve ni GCash at maging fully verified. I-click na natin yung click here to ask for help. Pagka-click nga natin, mapupunta na tayo sa submit a ticket form, kung saan makikita natin na nakalagay na or naka-fill up na yung ating email address. Ganon din yung ating full name. Kapag in-scroll naman natin pataas, nakalagay din yung select country at nakaselect na dyan yung Philippines at nakalagay na rin yung ating mobile number, yung number ng ating GCash account. Para sa account type, piliin natin yung regular account. Ngayon, tatanungin din tayo para sa ID submitted for verification, kung saan may pamimilian tayo dito na iba't ibang ID at kailangan lang na i-make sure natin na yung ID na pipiliin natin dito ay same ID na ginamit natin nung tayo ay nag-apply for fully verification. Dahil ang ginamit ko nung nag-apply ako dati para maging fully verified ay yung national ID, ito rin yung aking pipiliin. Para naman sa date of last KYC attempt, pipiliin natin dito yung beyond 7 calendar days dahil lagpas 7 days na mula nang tayo ay nag-apply kay GCash para maging fully verified. Click natin yan. At tatanungin din tayo ni GCash, were you advised to submit additional documents? Kung tayo ay naka-receive ng email or notification na tayo ay hinihinga ng additional documents, pipiliin natin yung yes. Pero since wala naman tayong na-receive na notification or email, tayo ay magse-select ng no. And then, i-click na natin yung box. Check natin to. Ito yung screenshot ng transaction or error prompt. Yan yung in-screenshot natin kanina at the start of the tutorial. At ngayon ay bibigyan tayo ng chance para mag-provide pa ng additional information para mas matulungan tayo o mas ma-assist tayo ni GCash sa ating concern. Pwede ninyong gayahin yung inilagay ko dito. Kasi ito naman ay general format para hindi na rin kayo mag-iisip kung ano yung inyong itatype. At ngayon nga na nailagay na natin yung additional information, dito na tayo sa attachment. Kung saan i-upload natin or i-attach natin yung screenshot ng error message or yung proof natin na tayo ay hindi pa rin fully verified kay GCash. Click natin yung add file. At ngayon ay pipiliin na natin yung screenshot kanina ng error message at i-click natin yung select. Ayan, nakikita natin na loading na. At once na-upload na yung screenshot, i-click na natin yung submit.
And important reminders lamang po na once tayo ay nakapag-submit na kay GCash ng ticket, hindi ibig sabihin nun na tayo ay fully verify na agad. Kasi depende pa rin yan sa assessment ni GCash. Minsan si GCash nagre-request yan ng mga additional documents o kaya mga additional ID. Kaya kailangan i-check din natin yung status ng ating ticket para alam natin kung ano yung next instruction na sasabihin sa atin ni GCash. At kapag sinunod natin yon, tayo ay ma-approve na. Ngayon, kung si GCash naman ay wala nang hihingin pa na additional documents, mas mabuti yon dahil mas mabilis na ang process at kayo ay ma-approve pa ng mas mabilis.